So kamusta po mga ka-streetwise 'no? So mga kababayan, inis na inis po ngayon itong bansang China sa Pilipinas tsaka sa Amerika. Kasi po nag-redeploy, 'di ba, itong Trump administration ng missile launcher sa Pilipinas, 'di ba? Si President Trump. Oh. So ngayon ang gusto ko lang sabihin muna dito 'no, akala ko ba sabi ng mga DDS, akala ko ba sabi ni Harry Roque na kapag si Trump na ang naging presidente ng Amerika ay iiwan na po tayo, 'di ba? Ng Amerika dito po sa pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. So akala ko ba sabi ng mga bobong DDS vlogger na kapag napalitan si Biden ni Trump, mas papabor po ang Amerika sa China, 'di ba kumpara sa Pilipinas. Bobo 'di ba napaka-double standard ng mga hayop na 'to eh. 'Di ba akala ko ba ayaw ninyo sa Amerika pero bakit ngayon umaasa kayo kay Trump? Bobo putang o so ngayon mga kababayan 'no, tingnan niyo 'to, So ang point ko dito ibang-iba po talaga ang nangyayari. 'Di ba, mula po nung si Trump ang naging presidente ng Amerika, dito po sa inaasahan po ng mga DDS. So kita niyo 'di ba, pinagmukha kayong tanga ngayon. Oh. So ito po 'no, nabalita ito sa Reuters 'no. Ito nabalita ito January 23, 2025. So 2 days ago lang ito si Trump na presidente nito, At alam naman natin 'no, na nagsalita na po ang administrasyon ni Trump na tutulong po talaga sila, 'di ba, sa Pilipinas tsaka sa Taiwan. Oh, 'di ba? Oh, so sabi dito, basahin natin 'to, sabi dito, 'di ba? Exclusive ito, Oh, US deployed Typhoon missile launchers to new location in Philippines. So actually 'no, hindi masyado 'to nababalita sa mainstream media ng Pilipinas. So nakuha ko pa ito sa foreign media, 'di ba? Oh. So ito po yung ano, itong Typhoon missile po na 'to, ito po yung naka-deploy sa Lawag. So nangyari imbis po na tanggalin ni Trump, 'di ba? Kasi sabi ng mga DDS iiwan na raw tayo ng Amerika, pero ang nangyari hindi po inalis. Nilipat po sa mas magandang lokasyon, 'di ba? Sabi dito, the US military has moved its Typhoon launchers, which can fire multi-purpose missiles up to thousands of kilometers from Lawag Airfield in the Philippines to another location on the island of Luzon, a senior Philippine government source said. Okay. So the Tomahawk cruise missiles in the launchers can hit targets in both China and Russia from the Philippines. O, di ba? Ganyan po katindi po ang missile po na yan na pinag-deploy po ng Amerika sa Pilipinas. At malinaw naman po ito no na ito po ay pagsuporta at pagtulong po ng Amerika para po, 'di ba, protektahan po natin ang soberanya natin at saka yung West Philippine Sea. So isipin niyo ganyang kalakas. 'Di ba yung Tomahawk cruise missile po na yan? Hanggang Russia at saka China kayang umabot. O 'di ba? Ito po yung mga bagay na hindi po ginawa dati ni Duterte. Kung dati pa lang sana no, naging matigas na po tayo diyan sa West Philippine Sea po na yan at hindi tayo naging aso ng China no panahon ni Duterte, hindi sana ngayon meron na tayong napagkukuhanan ng langis diyan. At yung nirereklamo ninyo pagtaas ng kuryente, di ba? Malaki po yung chance na bumaba kasi nga po meron tayong pinagkukuhanan ngayon ng power. Hindi lang sa Malampaya. Engot kasi kayo tatangan nyo no. Itong mga details talaga na to no. So sabi dito, the SM-6 missiles it also carries can strike air or sea targets more than 200 kilometer. O, di ba? So, pwede ito sa ere at pwede sa dagat. So, para po ito talaga sa West Philippine Sea. Malinaw naman po ito. Di ba? So, ito, no? Ito yung picture. Di ba? So, ito yung satellite image ata ito, no? Teka, lakayan natin pala. Ayan, yan, yan. Yan. Okay, yan. So, ito po yung, yung missile launcher na naka-deploy po sa Lawag Airport. No? So, ito, nung January 8, nakuwanan ito. So, ngayon po, nilipat na. Wala na ngayon. Wala na. So, nilipat na po. For whatever reason, hindi po natin alam, tsaka kung saan banda sa Luzon nilipat, di rin po natin alam kasi nga po, sikreto. Di ba, confidential. Lalo na po ngayon, di ba, may mga nahuling Chinese spy noong nakarang araw lang, di ba? At mga streetwise to, yung mga ganyang klaseng mga galawan po ng Amerika sa Pilipinas, hindi po ito nagugustuhan ng China. O, di ba? So, ibig sabihin nun, di ba, mas lalong nainis ang China ngayon, di ba? So, sabi dito, okay,
The US government has coordinated closely with the Philippine government on every aspect of the MRC deployment, including the location, said Commander Marcho Comer of Indo-PACOM, di ba? Referring to the Typhoon by the initials of its formal name, mid-range capability. So tuloy-tuloy pa rin po yung pakikipag-ugnayan ng Amerika sa Pilipinas. Di ba? So ngayon, mukhang tanga. Especially itong SMNA nga pala. Itong SMNA din pala, siya rin pala nagpakalat po ng fake news no na masusuportahan po ni Trump yung relasyon ng Amerika sa China kumpara sa Pilipinas. Isipin nyo nga, di ba? Yung Russia nga kayang i-sanction ng ni 'di ba yung Russia nga ngayon kayang i-sanction ni Trump eh. So kaya rin po nila ito gawin sa China. Well, medyo mabigat 'yon. So tingnan natin. Ay ba? So ngayon mga kababayan no, ito na content ko na to nung isang araw eh. So bukod nga po diyan sa pag-redeploy ng Typhoon missile po ng Amerika sa Pilipinas, ito nabalita na rin ito nung isang araw pa no. At na-content ko na rin ito eh. So ito po no, how US Philippines quiet show of South China Sea strength sent a clear message. Okay? So ito nga po no, yung ito. Washington quietly deployed an aircraft carrier strike group to the disputed South China Sea and staged secretive naval drills with the Philippines. So napag-upo mismo ni Trump kasi mga kababayan, nabalita po ito January 21. 'Di ba? Ito. Kakaano lang ni Trump, kaka-oath, 'di ba? Kaka-inaugurate lang ni Trump nito. So ito mga kababayan, nagpadala po ng tahimik. Quietly eh. 'Di ba? Ang Amerika ng ano tawag nito? Ng aircraft carrier sa Pilipinas para po sa West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, at least alam na po natin kung saan po patungo at anong klaseng daan tatahakin ang Trump administration regarding po sa West Philippine Sea. At mga kababayan, ang pinakamalinaw dito, isa itong malaking mensahe na ayaw po ni Trump sa China. Isa rin po itong malinaw na mensahe na tayo po ay susuportahan po ng Amerika laban po sa China. So ang tanong dito, di ba, papayag kaya ang Amerika na magkaroon tayo ng next president na pro-China na si Sara Duterte? Di ba? Ito na content ko na ito nung isang araw no? Pero nagiging redundant lang ako. Pero ulitin ko lang mga kababayan. Meron pong history ang Amerika na nangangialam po sa politika ng ibang bansa. Di ba? Di ba? For example, ginawa nila ito sa Libya, kay Gaddafi. Ginawa nila ito sa Iraq. Di ba? Kay Saddam Hussein. Di ba? So ngayon, no, ako naniniwala ako no na ang Amerika willing po tumulong sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, at hindi po papayag ang Amerika na magkaroon na naman po ng presidente na katulad po ni Duterte na kiss ass sa China. Di ba? So ngayon, no, ito no, well, para sa akin, okay lang yun. Di ba? Importante, hindi na po makabalik ang Duterte sa kapangyarihan. No? Isa ito sa pinaka-worst na nangyari po sa Pilipinas. Sa history ng Pilipinas, Duterte naging presidente. Di ba? Pinaka-worst nga ito sa Pilipinas eh. Ngayon, babalikan pa ba natin? Tanga-tanga naman natin nun. So ngayon mga ka-streetwise, no, ito. So hindi po ito nagustuhan ng China. So ito, nakita ko to sa News 5. Sabi dito, no, iginiit ng China na hindi bahagi ng issue sa West Philippine Sea ang US at wala itong karapatang makialam sa usapin sa pagitan ng China at Pilipinas. Actually, meron. Diba? Meron. Pag gusto ng Pilipinas na makialam ang Amerika dahil meron po tayong treaty, may pakialam ang Amerika. Pero pag ayaw ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas na tumulong ang Amerika or mangialam ang Amerika, wala rin magagawa ang Amerika. So, ang point ko dito, no, depende po sa stand ng presidente, kasi presidente yung architect ng foreign policy, di ba? So, depende po ito sa takbo ng utak ng presidente. Di ba? Kung tayo ba ay makikipagtulungan sa Amerika o hindi. So, ngayon, ang PBBM admin mga kababayan po ay open po para po sa
pakikipagtulungan hindi lang po sa Amerika, pati rin po sa ibang bansa. Bukod sa Amerika, 'di ba? Yung France tumulong sa atin. Yung yung India tumulong sa atin. 'Di ba? Yung Japan, yung Australia, tumulong po sa atin 'yan regarding po sa West Philippine Sea. So walang pakialam dito ang China kung sino man yung lalapitan natin, mga tanga. Kaya hindi ko talaga makuha dito, mga kababayan, bakit po patuloy po, no, na may mga Pilipinong sumusuporta po sa China. Eh, katangahan po talaga ito. 11 dash line, susuportahan ninyo 11 dash line, tanga-tanga nyo naman talaga nun. Oh. So ito ay matapos, so ito yung kay Rubio, no. So sabi dito, no, actually may code card yan eh. Ito, sabi dito, China's activity in relevant waters are legitimate, lawful, and fully justified. Kita nyo, di ba, baliw talaga to, no? Di ba, ito na content ko na to eh. So, paano naging lawful at paano naging fully justified yung pag-camcam ninyo sa West Philippine Sea? Ano yung pinaka justification ninyo? Eh tayo meron tayong UNCLOS, yung China wala. So anong lawful? Bobo, bobo talaga ng mga to, no? Oh. Sabi dito, the US is not party to the South China Sea issue and has no right to interfere in the maritime issues between China and the Philippines. So kita nyo, di ba? Oh. Takot sa Amerika to, di ba? The military cooperation between the US and the Philippines should not be undermined China's sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. Still, should such cooperation support or advance the Philippine illegal claims. O kita nyo, di ba? Gago talaga to, di ba? So tayo pa talaga tinawag na illegal ng China. Tapos kayo mga bobo Duterte fanatics, suportado nyo yung China. Anong klaseng utak meron kayo, mga buwaka ng ina kayo, di ba? Eh, hopeless to. Kasi, alam nyo mga kababayan, ang problema sa mga Duterte fanatics, sa mga Duterte bobo supporter, wala na pong tama at mali sa kanila. Basta sa kanila, importante, suportado nila si Duterte. Mahal nila si Digong. Yung tama at mali, wala na silang pakialam. Eh, gago nga, no, di ba? Hindi, actually, kapag iniisip ko talaga, naiinis lang ako lalo, eh, no? Ito yung mga dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Di ba masyado kayong panatiko sa, ano, sa politiko? Fucking hopeless, di ba? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito sa ginagawa pong patuloy na pag-suporta ni Trump sa Pilipinas? Di ba, kayo ba, agree ba kayo dito? O baka pro-China kayo, ha? Walang iya kayo, di ba? At malamang mga kababayan, no, baka mukhang ano eh, kung magpapatuloy po si Trump na ganito, eh parang magiging idol ko na ata siya nito, no? Parang, di ba? So, baka sa mga susunod na content natin, no, baka isama na rin po natin sa mga content natin si Donald Trump, no? So, yan. So, yun mga ka-streetwise. So, dyan po sa Team Replay, di ba? Ano po masabi nyo po sa content natin? Siyempre po, pakicomment na po sa baba, no? At dyan din po sa Team Replay, siyempre, pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!